Isa pong magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan po, salamat sa Panginoon. Alam niyo po, sobrang taas ng lagnat ko, kaya ang ginawa ko po ay yung madali ang paligo. Kasi kapag masyado pong mainit yung temperature ng aking katawan, ang aking puso naman po ang tumatalon. Nakakatakot din minsan na pakiramdaman. Kaya kung ano po yung mga posible remedyo na magagawa ko sa aking sarili, ginagawa ko po yun. Pero sabi ko nga po anong nakaraan, wala po tayong dapat ikatakot dahil ang Diyos po ang may control, ang may tangan ng ating mga buhay. Naka-face mask po ako mga kaibigan kasi nakuha ko po itong aking ubo at sipon sa alikabok po ng mga ini-slice ng mga hardy flakes dyan po sa aming garahe dahil hindi pa rin po tapos ang pagpapagawa ng kwarto ng aking anak. Kaya ayan po, naka face mask po tayo. At mga kaibigan, nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Sana po ay malakas lang palagi ang inyong mga pisikal na katawan. Kahit man po tayo dumadaan sa iba't ibang pagsubok o area ng ating mga buhay, patuloy po tayong lumaban. Ang Diyos po ang may akda ng lahat at gagawin po natin yung mga bagay at iaalay po natin sa ating Panginoon. Kaya ngayong hapon po mga kaibigan, huwag po nating intindihin ang mga lagnat, ang mga sipon, ang mga ubo, sakit. Ang atin pong focus ngayon ay ang salita ng ating Panginoon. Kahapon po ay natapos po natin ang chapter 12. Ngayon po ay nasa chapter 13 tayo ng Exodo. At kung ano lang po yung kakayanin natin, ngayong araw ay hanggang doon lang po tayo. Magsimula na po tayo, mga kaibigan. Exodo chapter 13, ang pagtatalaga sa panganay. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itatalaga ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel, maging tao o hayop. Ang pista ng tinapay na walang libadura, sinabi naman ni Moises sa mga Israelita, alalahanin niyo ang araw na ito ng inyong paglaya. Sa pagkaalipin sa bansang Ehipto, mula roon inilabas kayo ni Yahweh sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may libadura. Aalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng buwan ng Abib. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, Hitiyo, Amoryo, Hebiyo at Hibusyo. Pagdating doon, ipagdiriwang ninyo taon-taon ang araw na ito. Ang kakanin ninyo sa loob ng 7 araw ay tinapay na walang libadura at sa 7 araw ay ipagpipista ninyo si Yahweh. Tinapay na walang libadura ang kakanin ninyo sa loob ng 7 araw. At sa panahong iyon, huwag magkakaroon ng libadura o tinapay na may libadura sa inyong lupain. Sa araw na iyon, sasabihin ng bawat isa sa kanyang mga anak, ginagawa natin ito bilang pag-aala-ala sa pagliligtas sa amin ni Yahweh nang ialis niya kami sa Ehipto. Ang pag-aala-alang ito'y magiging parang isang tanda sa inyong kamay o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh. Pagkat inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, gaganapin ninyo ang pag-aala-alang ito sa takdang araw, taon-taon. Ang mga panganay. Exodo 13 verse 11 na po tayo. Dadalhin kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, sa lupain ipinangako niya sa inyo at sa inyong mga ninuno. Pagdating doon, itatalaga ninyo sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki, kanya rin lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Lahat ng panganay na lalaki ng mga asno ay tutubusin ninyo ng kordero. Kung ayaw ninyong tubusin, baliin ninyo ang liig nito. Tutubusin din ninyo ang mga anak ninyong panganay. Darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Kung magkagayon, sabihin ninyong kayo'y iniligtas ni Yahweh.
mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin ninyo na nang magmatigas ang Faraon at ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto, pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo inihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ang paghahandog na ito'y magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-aalaala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y inalis niya sa Ehipto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Verse 17, ang haliging apoy at ulap. Nang payagan na ng Paraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Pilistia sila pinaraan ng Diyos. Bagaman, iyon ang pinakamalapit, ayaw niyang ang mga Israelita ay masuong agad sa digmaan, baka magbago pa ng isip at tuloy magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat ng mga tambo, sila'y handang-handa sa pagkikilaban. Ang kalansay ni Jose ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, tiyak na ililigtas kayo ni Yahweh, pag-alis ninyo rito'y dalhin ninyo ang aking kalansay. Umalis sila ng Sukot at tumigil muna sa Ifam bago pumasok ng ilang sa kanilang paglalakbay araw-gabi. Patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Hanggang dito lang po muna tayo sa chapter 13 mga kaibigan. Salamat sa Diyos kasi hindi po ako inubo. Yan. Kung paano po tanglawan ng Panginoon ang mga Israelita habang sila ay naglalakbay, maging sa kapanahunan man po natin ngayon, ang Diyos po ay tinatanglawan din tayo, ginagabayan, pinapatnubayan. Kung wala po ang Panginoon sa buhay natin, hindi po natin kakayanin ang lahat ng ating nararanasan. Alam niyo po ako, ingat na ingat po akong ubuhin. Ayaw na ayaw kong ubuhin kasi every time na ubuhin ako, tumatalon po yung puso ko. Grabe po yan ang heartbeat, nag-100 plus. Tapos, tataas din po yung BP ko. Ang pakiramdam po ito ay nagsimula ng 2018. Ngayon po ay 2024 na. At dyan ko po nakita ang kapangyarihan ng Panginoon na hindi lamang sa Israelita ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay, kundi sa ating lahat na mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos na kumikilala kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, na hanggang ngayon ay tinitindigan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Salamat sa Diyos Ama, dahil gayon na lamang kanyang pag-ibig sa tao. Salamat sa pag-alay ng buhay ng ating Panginoon upang tayo ay alisin sa buhay na makasalanan. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid ko kay Kristo, kung kayo po ay nakakarinig ng aking pagbabasa dito sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po na nag-review ng aking mga videos, maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi ko nga, hanggat andito itong buhay na pahiram ng Panginoon, ay gagawin ko po yung mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa puso ng ating Diyos at karangalan sa kanyang dakilang pangalan. Ano man ang sitwasyon, may sakit man tayo dyan, andyan man ang mga kahirapan, andyan man yung mga sitwasyon na talagang kapag tinignan nating mabuti ay parang hindi po tayo makaalpas, ngunit salamat sa Diyos kasi bilang mga anak ng Diyos, ang focus po ng ating paningin, ng ating puso ay nasa Panginoon na. Kaya
hindi po tayo apektado ng mga sitwasyon sa buhay na ating nararanasan. Panahon nga po ng pagliliglig, mga kapatid, kaya laban lang. Ilaban na po natin sa pananampalataya ang lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Maraming salamat po uli. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.